yang tagana, go! Ilabas me, King Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Leading the airwaves, RW 95.1 FM. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? Today is the 31st of March, 2025. Huling araw na po ng buwan ng Marso, pero narito pa rin po ang inyong himpilan. Kaantabay nyo palagi sa isang oras ng talakayan tungkol sa ating kinabukasan dahil 42 days na lamang po at halala na. Ito po si Alex Sembrano. Samahan nyo po kami sa ika-13 episode ng Ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Sabayang mapapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Para kumpletuhin ang ating hapon, kasama po natin ang isa sa mga main host ng ating programa via Zoom conference, Justin Dizan, head of CLTV 36 News. Magandang hapon sa iyo, Justin. Hello. Jess? Okay, medyo mahina lang pero maya-maya sana makapiling natin siya. Anyway, bago po tayo dumako sa pagpapakilala sa ating bisita ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang paglalahad sa RW 95.1 FM. Election-related incidents sa bansa umakyat na sa 11 ayon sa PNP. Nakapagtala na ang Philippine National Police or PNP ng 11 election-related incidents o ERIs sa buong bansa mula nang magsimulang election period ang January 12, 2025. Sa report ng Philippine News Agency, sinabi ng PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nakatanggap ang pambansang kapulisan ng 39 na suspected ERIs hanggang nitong March 28, kung saan 11 rito ang kumpirmadong may kaugnayan sa halalan. 5 ang kasalukuyang vine-verify at 23 ang walang kinalaman sa May 12 elections. Sa mga kumpirmadong ERIs, 5 ang sumailalim sa paunang investigasyon, habang iba naman ay nasa case build-up stage. Sinabi ni Fajardo na mahalagang mapigilan ang paglala ng mga insidenteng ito, lalo na ngayong nagsisimula na ang kampanya para sa local candidates. Ipinaliwanag din niya na mas matindi ang tensyon sa lokal na halalan
kumpara sa pambansa. Kaya naman inatasan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbel ang mas mahigpit na pagbabantay sa mga election areas of concern. Mula sa dating 403 noong March 19, bumaba na ito sa 381. Umaasa ang PNP na habang papalapit ang eleksyon ay lalo pang mababawasan ang mga lugar na itinuturing na election hotspots. Samantala, nakataas na ang heightened security alert status sa lahat ng unit ng PNP. Inatasan din ni Marbel ang lahat ng regional police offices na patuloy na magbantay sa kanilang nasasakupan upang maiwasan ang anumang krimen o kaguluhan. Sa parehong dahilan, kinansela ng PNP ang lahat ng leave applications ng mga pulis upang matiyak na may sapat na puwersa para sa deployment. Ayon kay Fajardo, hindi bababa sa 75% ng kabuang lakas ng PNP ang dapat maging handa para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Mga binaklas na illegal campaign materials i-recycle ayon sa COMELEC. Lahat ng babaklasin na illegal na campaign materials bunsod ng Oplan Baklas Operations ay ibibigay bilang donasyon upang i-recycle. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Mendoza, ang mga mababaklas nila ay idodonate sa Eco Waste Coalition at Bureau of Jail Management and Penology. Sa kabilang banda, umaasa ang COMELEC Chairperson na sa kasunod na araw, ang mga kandidato at sumusuporta sa kanila ang kusang mag-aalis ng mga illegal na posters at tarpaulins. Ipinagbabawal ng COMELEC ang pagpaskil ng mga campaign materials sa mga waiting sheds, sidewalks, poste ng kuryente, pedestrian overpass, eskwelahan, opisina ng gobyerno at iba pang pampublikong infrastruktura. Samantala, Team My Love San Fernando sinimulan ang kampanya sa pag-ikot sa palengke. Umarangkada na ang kampanya ng mga lokal na kandidato na tumatakbo sa City of San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, March 28. Unang nagpasiklab ang Team My Love San Fernando sa pangunguna ni mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab, ang kanyang katandem na si re-electionist Vice Mayor BJ Lagman at ang kanilang City Council slate na sina Rosalie Simbulan, Teen Chua, Dr. Azel Macalino, Rose Kalimlem, Dr. Benji Angeles, Tina Lagman, Angel Wihangco, Perico Kiwa, Cristel Agustin at Ricky Hizon. Nakaisa rin sa opening salvo ni Cayabyab ang ilan sa mga barangay kapitan ng Siyudad San Fernando at ang kanyang amang si Bong Pineda. Nagtipon ang grupo sa isang misa na sineselebrate ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto kasama ng ilang pari sa Metropolitan Cathedral. Matapos ang misa, nagsama-sama na ang lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta at nag-ikot sa city proper, partikular na sa bagong palengke. Ayon kay Cayabyab, marami raw siyang nakikitang problema sa kabisera ng Pampanga na nais niyang solusyonan. Katulad umano ng Kapitolyo, hangad din ni Cayabyab na maging champion of health ang syudad. Samantala sa iba pang balita, tambalang Kalwa Gonzales nais isulong ang trabaho at ospital para sa mga Fernandino. Isinapormal na ni City of San Fernando re-electionist Mayor at Vice Mayoral Candidate Councilor Brands Gonzales ang kanilang pagkakaisa para sa May 12 polls. Sa kick-off ng local campaign period nitong Biyernes, March 28, nagsimba muna si Kalwag kasama ang kanyang pamilya at iba pang katiket sa misang sinelebra ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto sa Metropolitan Cathedral. Matapos ito, nagmarcha ang alkalde gayon din ang kanyang mga taga-suporta patungong monumento sa Dolores na kilala bilang Allied Rotonda. Dito naman sila sinalubong ng grupo ni Gonzales na nanggaling ng Our Lady of Sorrows Parish Church sa Dolores Intersection. Sa maikling programa, nanumpa ang mga kandidato para sa pagkakaisa at paninindigan sa darating na halalan. Matapos selyuhan ang kanilang opisyal na pagtatandem, nag-house to house sa Sitio Looban, Barangay Dolores, sina Kalwag, Gonzales at ang buong Team Laban San Fernando na kinabibilangan ng mga kandidato sa konseho na sina Harvey Kiwa, June Hizon, Jason Sikat, Mark Carrion, Ate Kay Pineda, Reggie David, Noel Tolabot, Tino Dizon, Elmer Benko at Jay Coyugan. Ibinahagi rin ni Kalwag ang kanyang mga isusulong
kung mauupo muli bilang alkalde, kabilang ang pagbibigay focus sa employment sa syudad. Samantala, buo raw ang suporta ng Pamilya Gonzales kay Calwag at mahalaga raw ang pagkakaisa upang higit na mapagsilbihan ang mga Fernandino. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Makalipas ang ilang patalastas, atin na pong makakapiling at makikilala ang ating panauhin sa araw na ito. Ang kasalukuyang konsehal ng Bayan ng Mexico, Pampanga, Councilor JP Dimaon Gozon, na naghahangad muling maging bahagi ng konseho sa susunod na halalan. Ating alamin ang kanyang mga planong nais isulong sa Mexico, Pampanga sa pagbabalik ng inyong programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, Kinabukasan Mo. Philippine Standard Time, 10 minutes past 4 o'clock. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 14 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ito po si Alex Zambrano and hopefully, makasama na natin via Zoom conference si Justin Dizan ng CLTV 36. Hello, Jus. Hi, Alex. Hello po sa lahat ng mga tagapakinig nitong ating programang Ang Paglalahad.
Oo, gusto ko lang paalalahanan yung mga kababayan natin. Uso yung ubo at sipon ngayon. Natuluyan ako kaya po inom tayo ng maraming tubig. Stay hydrated habang tayo ay nakatutok sa programa hanggang alas 5 po ng hapon. Yan. Okay. Justin, naririnig mo ba ako maayos? Yes, loud and clear. Ako, hindi ka loud and clear sa akin. Okay. Pero ito-try nating i-work out ito. Okay? Anyway, ito na, banggit ko na nga kanina, ang ating Hindi mo ako bisita naririnig. this afternoon. Oras na para ipakilala ang ating espesyal na panauhin ngayong hapon. Siya ay isang masigasig na lingkod bayan na may malawak na karanasan sa pamamahala at advokasya para sa edukasyon, mental health at karapatan ng mga guro at kabataan. Isang leader na may matibay na paninindigan sa pagbibigay ng serbisyong tapat at makatao para sa bayan ng Mexico, Pampanga. Kasalukuyang konsehal at tagapagtaguyod ng mahahalagang ordinansa para mas maunlad na komunidad. Siya po si Councilor JP Dimaon Gozon. Magandang hapon, Councilor. Kamusta po kayo? Sorry? Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayos naman, nag-umpisa na po ang official campaign period ng mga local candidates natin. So, medyo matrabaho, pagod, pero nag-e-enjoy naman po. Natanong ko nga kanina bago kami nagsimula, kasi hindi niya natatanong, Gozon din kami kasi si father ko is Renato Gozon Sembrano. Saan po originally ang mga Gozon? Ang mga Gozon po sa Mexico, sa barangay ng Parian, yung po mismong bayan. Meron din po sa mga far north na Gozon, sa San Jose Malino, one of the biggest barangay po sa Mexico. Madami, meron din sa San Fernando. I do believe kayo po ata San Fernando. Yes, San Fernando kami. Sabi mo kanina yung sa Grumpy Joe din. Yes, opo. Tito natin? Charot. Okay. Kamusta po ang pangangampanya, Council? Masaya. Actually, Mexico has 43 barangays. So imagine, lahat po yun house to house namin. Kung di po ako magkakamali, para nasa 120,000 voters na po ang bayan ng Mexico. So ito yung oras para makasalamuha, makita ng harapan ng mga botante po ng bayan ng Mexico. Ito po yung panahon kung saan lahat ng mga kandidato po natin mangingitim, mangangayayat, pero napakasaya po na makita natin on a first hand level lahat po ng mga voters natin. So sa lagay na yan, nangitim na po kayo. Ang ganda kasi ng kutis di ba? 3 days pa lang. 4 days pa lang. 4 days. Mahaba-haba pa yan. Mahaba pa po. Pero nakakapagpahinga ka pa ba? Nakakatulog ka pa ba? Siguro normal ang nervyos sa isang kandidato. Pahinga, mini-make sure po natin na right after ng house to house makapagpahinga po kanina. Right after ng house to house po natin, dumiretso po tayo sa munisipyo para sa aming regular session. At pagkatapos nga po, meron pa po tayong mga, sabi nga po nila, kapag election, unlimited ang mga patay, ang mga birthday. So lahat po yan pinupuntahan natin. And anong na-mention nyo na po, nag-iikot-ikot na kayo. Ano yung unang barangay na dinalaw po ninyo? Ang unang barangay po namin na pinuntahan is yung Barangay Santa Maria. So yun po kasi, sabi, Aria Dareng Matua, dapat itang aslagan. So kuno ko rin niya po mumunang sisikat ingalto. So parang siguro baka feng shui din yun. Swerte. So yun po kasi yung aslagan part ng Mexico. Kaya laging dun po yung first opening salvo namin. Okay, pero dito rin po ba kayo ipinanganak? I mean, ito rin ba yung barangay ninyo? Actually, hindi. Okay. Pinanganak po ako sa mismong bayan, kung saan po yung palengke, munisipyo, simbahan. Yun po yung Barangay Parian. Kung saan dun din po ako naging SK muna bago po ako naging konsehal. I see. So, ilang taon po kayo nung maging SK kayo? 24. Kasi nung naging konsehal po kasi 27. I'm the youngest councilor. I see. So right after po ninyong nag-SK and then humabol na kayo sa pagka-councilor. Okay. And ang parents po ba ninyo taga-Mexico din po? Yes, taga-Mexico. Proud public market vendors po ang aking magulang. Lumaki po ako sa palengke mismo, sa public market po ng Mexico. Lumaki po ako natulog sa tindahan namin. Meron po kaming bakery. So, humble beginnings. So, sanay ka sa Yes, sanay po ako mag-ipit ng tinapay, magtakal ng buko. Pero hindi po ako marunong magtalo. Okay. Pero ang nakita ko po talaga, nasaksihan ko first hand kung gaano po kahirap ang buhay. Actually, noon nga po nag-start po yung political career ko,
baguhan po ang pamilya namin kasi hindi po talaga kami pamilya ng mga politiko. So isa po ako doon sa mga idealistic na parang gusto ko parang sa tingin ko meron ako na kayang ipagmalaki. Pero sabi nga po nila, 'di ba, sa politika unang-una dapat meron kang makinarya, meron kang pera, meron kang pangalan ng pamilya. Lahat po 'yon wala ako. Anong meron noon sa iyo? Lakas ng loob. Lakas ng loob. Yun po yung hindi nabibili kahit nino man. Lakas ng loob at siguro po isang kwento na magandang ikwento sa mga mamamayan na makakahugot po sila ng inspirasyon. And what pushed you to run noon sa pagka-SK? Since the beginning of time po, no, magmula po nung elementary ako, nung high school ako, at nung college po ako, lagi na po talaga akong tumatakbo sa student council. Nag-graduate po ako sa Pampanga High School, naging president po ako ng Pampanga High School. Nag-graduate po ako sa UST, tumakbo din po ako sa student council. Lahat po 'yon parang parte na ng buhay ko ang pakikilahok, no, para maging boses hindi lamang po ng mga kapwa ko estudyante, kung saan parang gustong-gusto ko pong meron ako nire-represent. Nagiging boses po ako ng mga taong sa tingin po nila hindi po sila naririnig. So right after po na nag-SK po ako, hindi man po ako nagbarangay kagawad, nagbarangay kami, talon po agad ako no, sa Sangguniang Bayan. Kasi sa tingin ko, oras na po, no, para magboto po tayo ng mga taong bukod po sa may experience na, yung alam po nila or may angkin po silang talino na maging boses ng mga tao. So bata ka pa lang, achiever ka na talaga. And nagtrabaho ka, kaya nga nung humabol ka ng pagka-counselor, agad-agad alam ka na ng mga tao. Yes. Actually, ginawa ko po siyang, meron po kasi tayong iba-ibang way ng pangangampanya. No? Ang tawag po doon is yung libreng pangangampanya, yung word of mouth. Kumbaga, sa mga ibang nakikinig, chismis. Kasi yun po yung mura. No? Ang ginawa ko po nung naging SK chairman po ako, since napakaganda po ng barangay, no? Yun po yung pinakapuso ng bayan ng Mexico, ginalingan ko po. No? Gumawa po ako ng mga proyektong tatatak at minake sure ko po na bilang isang SK, ako po yung kauna-unahan na gagawa noon. At nag-ripple effect na lang po sa mga kagaya kong SK. Since ganun po, no, yung naging mga proyekto natin, mas napag-uusapan po, mas madali kang ikampanya, kumbaga. That's true. And what was your course? Nung college po ako, marketing graduate po ako. Then after po nun, nag-masteral po ako sa UP Diliman. Uy, nakapag-masteral. Yes. Public administration po ako, master in public administration. Then first year law student po ako. Pero medyo pinos ko muna po on the side kasi aside from I'm a public servant, I'm also a professor po sa University of the Assumption. Talaga? Kinarir mo ha? Oo nga naman, kung ganito yung profile ng kumakandidato, di ba? Bakit hindi nga naman? But were you able to practice yung course mo? Yung course, yes po. Pagka-graduate ko po ng 2015, nag-work po ako for 1 year sa isang network company. And then sa isang retail company din po for 3 years. Pero parang yung puso ko po talaga nasa public service eh. Tinanong po ako noon, naalala ko pa nung HR manager namin na parang, saan mo ba nakikita ang sarili mo 10 years from now? Mga ganyang question. Oo, diba? Parang baka ipopromote ako. Ang sinabi ko, parang nakikita ko po yung sarili ko bilang isang leader ng aming bayan. So parang medyo hindi po siya tumutugma, 'di ba, sa isang company ko saan ako nagwo-work. Maybe because yung po talagang puso ko nasa public service. But was it always a dream? I mean, bata ka pa ba, pinangarap mo na? Kasi nakita mo yung kahirapan di ba? Marahil, no, tinatanong po if leaders are born or made, no? Pero sa akin po, they are made. Kasi nung bata po ako, dahil nga po siguro nasanay ako na yung palengke nasa tapat ng munisipyo, every flag ceremony, every Monday, nakikita ko na, ito pala yung mga leaders namin na naglilingkod kasi nakaayos po sila, nag-flag ceremony sila. Tapos para sabi ko, gusto ko doon. Gusto kong maging someday na mag-flag ceremony ako na parang hindi lang po, no, yung pride and honor, but also parang gusto ko ng responsibilidad na hindi lang yung buhay ko o buhay ng pamilya yung hawak ko, but yung buhay na nakakarami. So siguro pangarap ko nga. Ang sarap pakinggan, ano? Sana ganyan lahat ng mga humahabol. But sana makapiling na natin ngayon. Subukan natin si Justin Dizan. Nasa ano na ba? Justin, ito gusto ko din kasing ma-interview nito. Masama man ang pakiramdam nito, but he's really trying, kaya kahit sa Zoom lang, makasama natin. Justin! Makaharap ngayon kasi kaya nga nung binabanggit ko kanina, uso ho, paalala ko lang, yung ubot si Pipon, kaya once sa kampanya, dapat lagi kang uminom ng maraming tubig. Sige, Jazz, tatry pa rin natin mamaya, babalikan natin. Napapasarap din ang kwento namin ni Councilor dito. Okay, and noong pong naging Councilor kayo, ano po ang hinawakan ninyong komite? Ang pinaka-focus ko po is education. No? Okay.
Kasi sabi nga po nila, di ba, ito daw po ang yaman na hindi makukuha ni True. man. Which sa tingin ko, sa buhay ko po, yun po din yun na prove ko. So I focus on education. And also, hindi po ako yung konsehal na mahilig mag-sponsors ng ordinances. I write po. No? So, lahat po ng mga napapasa kong ordinansa, ako po ang author. What exactly did you do doon sa pag-focus ninyo sa education? Okay. Yung mga ordinances ko po, number 1, we have the top-notcher ordinance. So, I think first po ito no, sa buong Pampanga, kung saan po lahat po ng mga nagta-top-notch po sa bayan ng Mexico, nakakakuha po sila ng financial incentive. At bukod po doon, no, meron po tayong Latin Honors ordinance kung saan naman po yung mga nakakapagtapos po ng mga magna cum laude, summa cum laude, cum laude, nakakakuha po ng financial incentives. Dahil po sa ordinansang ito, alam nyo, parang napakagandang panimula po no, sa bayan namin. Kasi simula po nung naipasa po yung ordinansa na ito, meron na po mga nakapag-top 9, top 8, top 2, nursing, architecture, at top 1. No? So kung isipin nyo po, parang suntok sa buwan na meron magta-top notch mula sa isang bayan. No? At siguro, no, napakaganda po na to award those students. At yung mga ibang ordinansa ko po is giving discount privileges for our public school teachers. Kasi syempre aside from the students, meron din po tayong mga taga-turo na kailangan din po natin pahalagahan. Yes, that's very true. Kayo po'y humahabol muli bilang counselor. Bakit po ninyo nais na muling maluklok bilang konsehal? May mga projects po ba kayo na inumpisahan before na gusto ninyong ipagpatuloy? Or meron po kayo mga bagong proyekto na gustong umpisahan muli? Yes, I'm running for my second term. Of course, hindi po natatapos ang pangangailangan ng mga tao. At madami pa po tayong mga trabaho na gusto pang gawin, lalong-lalo na po sa sektor nga po ng edukasyon. At bukod po dito, napakarami pa pong mga kailangan pong i-address sa mga problema po ng ating mga kabataan. Dahil nanggaling nga po ako bilang SK, yun po yung mga gusto kong tutukan, no? Bilang ng mga unemployment rate, mga bilang po ng mga pabata na teenage pregnancy. So, madami pa po tayong mga gusto pang ayusin at asikasuhin. Counselor, if mabigyan po ng pagkakataon na maluklok po kayo mali, gugustuhin niyo pa rin po bang hawakan ng komite na ito? Or would you want something new? Siguro partly yes, partly no. I believe partly yes kasi nga po since ako po I'm also a professor po no. So alam ko po kung ano nga ba yung mga pagkukulang no pagdating po sa sektor ng isang mag-aaral at sa parte po ng isang guro. Meron po ako mga nakapila pa na mga ordinansa na sana ay mangyari po sa aking susunod na term. At marami pa po ako mga problemang naririnig, no, lalo na po sa ating mga pampublikong paaralan na sana po ay ma-aksyonan na. Partly no, kasi syempre gusto din po natin matutunan ang mga iba't ibang sektor sa lipunan kagaya ng agrikultura, kagaya po ng komersyo, no, na sana po ma-shed light din ako kung paano nga ba nangyayari or ano nga ba yung mga problema po ng mga sektor na ito. Counselor, do you really get to choose or binibigay po sa inyo na, ito yung sa'yo, ito yung ganyan? Actually, before the start of the regular session, no, you will be given po yung list of committees. No? Okay. And then you get to prioritize na parang mas bagay ito sa akin because of my skills, experiences. And then magbobotohan po kayo, yung Sangguniang Bayan. No? I see. Ilan po ang kasalukuyang humahabol sa pagkakaalam nyo, sa pagkakonsehal ngayon? Para nasa 21 po 21. kami. And ilan po ang mailuluklok lamang? 8. 8. You're up against experienced candidates. Are you confident po na maipapanalo mo ito para sa iyong ikalawang termino? Yes. Kasi po nagtrabaho naman po tayo for Yes. the past 3 years. No? Hindi po tayo nagpahinga at pinatunayan po natin na lahat po ng boto natin nung nakaraang eleksyon ay hindi po nasayang. Minake sure po natin na tayo po ang isang konsehal na marunong magsalita. Tayo po ang konsehal na hindi po nakatakip ang bibig at ang tenga no, sa mga hinaing at sa lahat po ng mga problema ng ating nasasakupan. Naniniwala po ako na mga botante po sa Mexico ay bukas ang kanilang isip, matatalino po sila, wise voters po nila. Alam po nila ang mga karapat-dapat at alam po nila kung sino talaga ang mga nagtrabaho. And I think you prepared for this. Parang pinaghandaan mo yung posisyon na ito. What do you think is your edge sa mga katunggali mo? Number 1 siguro is the thirst for new things, for new lessons, no? Kasi minsan po, when you've become so experienced, parang nasanay ka na dun sa kung paano mo siya laging ginagawa, no? But when you are very eager sa mga bagay, mas
mas gusto mong may mga bagay kang ma-improve, no? At isa po din siguro, no, sa mga masasabi kong competitive advantage ko sa mga kasabayan ko po is that number one is yung mga ordinansa po kasi na isulat ko po or naigawa ko po. Hindi po ito yung mga dekahon. Meron po kasi tayong mga ordinansang dekahon na or meron po tayong mga resolutions na dekahon na. These are ordinances that was made for the people. So ito po yung mga kailangan na aksyonan. Ito po yung mga kailangan na magawa dahil po kailangan ng tao. And sometimes 3 years is never enough. 3 years po, Yes. bata ba? Yes. Diba? Parang kulang na kulang sa dami mong gustong gawin pa. Okay, Counselor, ano nga po yung pangunahing kabuhayan sa Mexico? Pangunahing kabuhayan, we have the Products nila? yes, Kung ano? meron po kami mga cookies, no? Actually, pinagdahan ko po Yes, kayo. yes, yes. Napakasikat Ano ba tawag na doon? San Nicolas San cookies. Nicolas. These are miraculous cookies po ng panahon ng mga Spanish, no? Sabi po nila kapag may sakit daw po kayo, pakainin nyo ng San Nicolas cookies at mawawala yung sakit, no? So Subukan maybe kung ano man ang nararamdaman ninyo with that, no, mawala. And also, sikat po ang bayan ng Mexico sa mais, no? Dahil napakalawak po ng aming mga pananim na mais, no? So we have Mais Festival po sa Mexico. Okay, nako, sarap ng kwentuhan natin dito. Very, very light lang, very jolly si Counselor. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time is exactly 4:30. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat Sound boto check. sa Ayan, dinig niyo ako? halalan. Pero paano Sound. natitiyak na secure at Dinig ba ako protektado sa ang ating boto? Sound check. Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security 1, 2, 3, marks sound check. para ang balota na Guys, can you hear tatanggapin me, ng guys? Can you hear makina me? ay iyon lamang para Test sa mic, 1, presinto 2, na 3, iyon. sound check. Can you hear me, guys? Access control. 1, 2, 3, Tanging ang 1, itinalagang 1, 1, electoral 2, board 2, ang 2. otorisado at maaaring magpatakbo Sound ng check, test ACM mic, gamit sound ang check, kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Test mic, sound check. Voter Sound, Verified sound. Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media accounts ng COMELEC.
1 FM. Philippine Standard Time, 35 minutes after 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo, dito sa RW 95.1 FM, sa bayang napapanood sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Okay, kanina po ay napakilala na ang ating bisita at nakilala na natin ang buhay niya personally, how he grew up, at kung ano yung mga experience niya bago siya pumasok sa politics. Okay, this time naman po talakayin naman natin kung ano pa ang mga plano niya para sa bayan ng Mexico kung sakaling siya ay palaring manalo sa darating na eleksyon. Okay, subukan muna natin. Sana makasama na natin sa Zoom si Justin Dizan. Justin! Hi Alex, good afternoon. Can you hear me? Mahina pa rin. Ayan, pero dinig. Yes, Ayun, yes. I think yan. medyo heard na. Kaso, hindi siya, paano kaya? Maririnig kaya siya ni ano? Dinig ba ako po ni ba? Consi? Dinig po ba? Hindi niya naririnig. Hindi ako naririnig ni Oo. Consi. Oo. Kumusta na lang Alex sa kanya. Kamusta daw? Sabi ni Justin Dizan. Okay naman po. Okay. And, Kapwa Tomasino ko pala si Consi. ano na? Kapwa Tomasino ko si Consi. Kapwa Tomasino. Oo nga pala. UST yes. din yan. Go Tigers. Oo. Sayang hindi kami Sayang nga, hindi siya naririnig. Ano? Sige, pero Justin, subukan namin na balikan ka para i-adjust lang para natin. may tanong natin, Alex, yung mga plataforma ni Konsihal, dahil alam naman natin yung bayan ng Mexico ay malapit sa syudad ho ng San Fernando at isa rin sa mga pinakamaunlad na bayan. So, ano ba yung mga magiging proposal ni Consi para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bayan ng Mexico? Yun yung mga gusto kong itanong, Alex. Salamat. Okay, pinapatanong ni Justin yung mga balakin mo pa, okay? Mga gusto mo pang i-propose daw sa bayan ng Mexico kung ikaw ay papalarin. Naumpisahan ko na po yung mental health code ng bayan ng Mexico kasi ang Mexico po, isa po siya sa mga bayan na napakataas ng suicidal rates. Oh, really? Mapa matanda of different reasons. Mapa love life, sugal, problemang pamilya, no? Mm-hmm. So naumpisahan ko po siya by having the mental health code ng bayan namin. Mm-hmm. At mas maganda po kung mas mapagtibay po ito sa pagkakaroon po ng mga psychiatrists po sa aming community hospital or psychologist po, no, na magiging sumbungan ng problema ng mga kabataan. No? Actually, hindi man po siya problema ng kabataan. No? Kahit sino po sa atin, maaari po magkaroon ng problemang pangkaisipan. I think this is the first time I heard about this, na merong nagpapanukala ng ganito. Napakaganda because yung stigma kasi, di ba? Kapag nagpa-check up ka sa psychiatrist, feeling nila sira ulo ka na or whatever. Okay. And actually, no, yung pinaka-recent po na record po na suicide case po sa bayan po namin, ang sinabi lang po niya, doon po sa note niya is wala daw pong nakikinig sa kanya. So napakalaking bagay po, no, kung meron po tayong mga BHW, barangay health worker, that are equipped on how to handle the mental health cases na ganito, or kahit po yung community hospital lang po namin magkaroon po ng isang psychologist who can handle this kind of situation, meron po tayong mga buhay na maililigtas. Counselor, sa tingin mo, in your personal opinion, ano yung pinag-iba ng mga kabataang ito sa atin? Bakit parang medyo mababa yung low self-esteem ng mga kabataan? Actually, unang rule po kasi when we handle mental health is do not invalidate the feelings of others. No? Marahil po ang problema po para sa atin ay madali, para sa kanila po ay hindi. So ang pinaka payo po natin sa kanila ay ikwento po nila ang problema nila. Huwag po nilang sarilinin. At pangalawa, no, matuto po silang maging bukas sa payo ng iba. Kasi minsan, no, kapag meron po tayong mga problema, mas maganda pong sarilinin dahil feeling po natin, ganun din wala namang solusyon yan. Kahit sabihin ko yan sa kapatid ko, sa nanay ko, sa tatay ko, ako pa din, no, yung susolusyon sa sarili kong problema. But when you share your problems to others, somehow it lightens po the emotions. So, yun po, no, at kapag meron naman po, kayo naman po yung receiver side, kayo po yung pinagkukwentuhan, kayo po yung pinagsasabihan ng problema, yun nga po yung rule, do not invalidate their feelings. No? Nako, gustong-gusto ni Justin etong topic na to. Justin,
Ayan, try natin ha. Ayan, Sana. Alam Yan, ko kasi. naririnig na ba ako ni Consi? Ako naririnig niyo Konti, po. konti. Ayan, okay. That's Okay. right. Okay. Consi, kanina nabanggit mo na nagtuturo ka sa UA, sa University of the Assumption. Alam natin, gagaya nga ng sinasabi ko, yung bayan ng Mexico ay patuloy yung industrialization. Maraming mga negosyo, maraming mga nagbubukas. Paano natin ihahanda yung workforce, yung mga kabataan, para sa gayon hindi rin sila mapag-iwanan sa pag-unlad ho ng inyong bayan? Sa ngayon po, we have an ordinance po when it comes to the employment rates po ng ating bayan. We make sure po na lahat po ng mga local businesses po sa ating bayan, they employ 60% Mexicano, no? Para po madagdagan po yung mga bilang ng mga Mexicano po na nagtatrabaho, no? Para po sa Mexico. At nabanggit niyo din po, no, na parang yung po mga newly grads po natin, no? Actually, with the new system of our education, no, meron na po tayong mga grade 12 graduates kung saan they are allowed na po, no, to be employed po sa mga different companies, no. So aside from that ordinance po na we make sure na 60% are Mexicano, we also make sure po na yung mga hiring requirements po nila are not that high kasi minsan po, 'di ba, parang there's a disconnect dun sa job opening dun po sa qualification po ng mga gusto mag-apply. Okay, Josh? Oo. Consi, follow up ko naman pagdating naman sa sektor ng agrikultura. Dahil madalas ho naming mabisita yung bayan ng Mexico. Karamihan ho sa mga hinaing nila minsan patubig, lalo na pag sobrang init ng panahon. Ano po yung mga suporta na pwedeng gawin ng isang Councilor Gozon para ho sa mga nasa sektor ng agrikultura dyan sa Mexico? Yes. Actually nga po dun po sa land area of Mexico, no, parang I still believe po na para majority are still in agricultural side po. No, ang magagawa po ng isang konsehal po, no, sa isang sangguniang bayan ay maglaan ng pondo. Kung ano man po yung pondo po na hinihingi po ng ating executive, no, kailangan po ay suportahan po natin, lalo na po para sa mga magsasaka. And aside from that, no, mini-make sure din po natin kapag po yung local DA po natin o ang DA office po natin sa munisipyo ay naghihingi po ng mga resolutions or nanghihingi po ng mga ordinances na makakatulong po on how they execute their projects, ay 100% po ang suporta ng Sangguniang Bayan. Okay, Councilor, noong 2023, ang Mexico Pampanga ay tinukay ng PIDEA bilang transshipment point para sa illegal na droga. May mga programa na po ba kayong nagawa para sugpuin ang paglaganap ng illegal na droga sa bayan ng Mexico? Napakagandang tanong po, no. Actually, one of my ordinances po na naisulat ay yung pong public drug testing, kung saan lahat po ng mga secondary and collegiate student po sa bayan ng Mexico are required to do a random drug sampling. Dahil po dito, no, malalaman po natin kung sino, no, sa level po ng mga estudyante sa high school at college ang mga user na. Well, medyo mahirap po siyang i-execute, no? Kasi alam naman po natin kung ano man po maging resulta ng kanilang random drug sampling ay confidential po. Pero ito po ay isang agarang solusyon dahil nagkaka-create po ito ng takot, no, sa mga mag-aaral po natin na huwag nang subukan. Kasi hindi po siya announcer. Dahil random po ito, hindi po nila alam kung anong eskwelahan, ilan bilang, no? So nagkaka-create po ito ng takot sa mga bata. Maganda yan. Ano po ang reaksyon ninyo sa naging desisyon ng Court of Appeals na i-dismiss naman si dating Mayor Teddy Tumang dahil sa procurement irregularities? Ako po, naniniwala po ako na lahat po, no, ng nangyayari patungkol po kay ex-Mayor Tumang ay nasa korte na po. Mas maganda pong doon ito mapag-usapan at doon po ito madiskusyonan, no? Pero ako po bilang parte po ng konseho for my first year na katrabaho ko po, no, si Mayor Teddy Tumang before po siya ma-dismiss, no, masasabi ko po na wala po ako nakitang masama sa ginagawa niya. Okay, Councilor, kung kayo po ay maluklok, ano ang mga reformang nais ninyong ipatupad upang mapalakas ang good governance sa Mexico, Pampanga? Ang bayan ng Mexico po kasi actually sa long overdue to be a city, no? Para po kasi maging syudad po ang isang bayan, kailangan ng 3 requirements. Unang-una po ay yung land area. Pasok po kami diyan. Napakalaki po ng bayan ng Mexico. Again, nasasakupan po namin ang 43 barangays. Second, kailangan po diyan ay yung population, no? Napakadami na din pong Meksikano. At lastly po ay yung budget, kung kaya na po ito.
At kapag po kasi naging syudad po ang isang bayan, kailangan po niya ng support dun sa mga existing cities po sa province na yon. At nakuha naman po namin ang suporta ng syudad ng San Fernando, Angeles at Mabalacat. So napakaganda po at nararamdaman ko po na panahon na po para maging syudad ang aming bayan. Dahil kapag naging syudad po ang Mexico, aangat po ang kabuhayan, aangat po ang antas ng mga antas ng buhay po ng mga Meksikano. Okay. Justin Dizon, may gusto ka bang itanong? Oo, i-follow up lang ako doon sa planong cityhood ng bayan ng Mexico. Councilor, paano nyo mababalanse yung interest ng iba't ibang sektor, 'di ba? Dahil alam naman natin nung San Fernando yung magiging syudad, may mga hati yung opinion ng ibang mga kababayan natin. Same as noong naging syudad din yung Mabalacat merong mga nagsasabi baka tumaas masyado yung mga tax, etc. Yes. Kayo po, paano nyo babalansihin? Tama naman po yun, no? Kapag naging syudad po ang isang bayan, ang unang concern po ng mga mamamayan ay ang pagtaas po ng tax. No? Maari naman po ito masolusyonan by having a grace period po. Hindi po tayo mag-aagara magtaas po ng tax. No? Dahil kapag naman po dumating yung panahon kung saan nakapag-adjust na po yung mamamayan po natin, let's say we have a grace period of 3 years before po natin fully ma-maximize yung sinasabi pong pagtaas po dun sa tax, dahil po tataas ang budget po ng ating soon to be Mexico City, tataas din po yung mga budget po natin para sa mga proyekto ng ating gobyerno. Mas marami po tayong mga scholars na matutulungan, mas madami po tayong mga daan na mapapagawa, mas madami po tayong mga road to market, roads po na mapapagawa, at mas marami po tayong magsasaka na matutulungan. Okay, speaking of which, ano po yung mga proyekto ninyo para matulungan yung mga walang trabaho naman? Yes, for the unemployment rate po, para po sa bayan ng Mexico, ang unang solution po dyan is to equip them. Kasi marami po tayong mga unemployed po na kababayan na kailangan nyo po silang i-educate that you need to do something in order to land a job. So, different job fairs po, nakikipag-tie up po ang bayan ng Mexico with different companies. And second, yung po mga TESDA programs po natin. Kasi para po tayo ay ma-employ po sa isang kumpanya, kailangan po you are fully geared po. Okay, Councilor, kanina na-mention nyo po yung dun sa programa ninyo para sa mental health. Yes. Okay, ongoing na po ba ito? Yes, as of now po, nag-hire na po ang ating Mexico Community Hospital ng isang psychologist with our community hospital. And we are currently coordinating with our municipal SWD po para po dun sa mga kit para sa ating mga barangay health workers. Kasi sabi nga po nila, hindi naman po kaya ng isa lang na psychologist po sa ating hospital. Kailangan yung mga barangay health workers po natin, yung mga frontliners po natin sa barangay, ay alam kung anong po ba ang mental health. Actually, madami pa po kasing hindi nakakaalam kung ano ang mental health. Yes. So they need to be informed about it. Actually, alam nyo po, napakamahal nagpapa-check up sa mga psychiatrists, right? Actually, kahit sa mga HMO, hindi sila covered. So, isang malaking bagay ito kung maibibigay na libre sa mga taga-Mexico. Anyway, magko-commercial break muna po tayo. Sarap ng kwentuhan natin dito. Kung may mga katanungan po kayo, mag-text kayo or mag-comment live sa mga Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV36 at RW95.1 FM. Magbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025, Boto Mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:48. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga.
Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng electoral board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng electoral board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 51 minutes after 4 o'clock. Nagbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin natin via Zoom conference, Justin Dizon ng CLTV 36. Justine. Alex, meron akong gustong pahabol na itanong kay Konsehal. Kasi naririnig ko rin kanina yung mga kanyang plataforma at mga programa at it is very, very refreshing to hear someone of his age na maging ganun ka-passionate para sa public service. Councilor, ito gusto kong malaman. Siyempre, alam natin yung idealismo, yung mga pinaglalaban, hanggang paano mo matitiyak, paano mo i-assure yung mga botante ng Mexico, Pampanga na ito ay hindi lamang dahil bata lang ako ngayon at pag tumagal ako, ibig sabihin hindi ka magpapakain dun sa sistema na alam naman natin yung sistema minsan masyadong mahirap din labanan at some point. Sabi nga po kasi nila, meron tayong salitang trapo, yung mga traditional politician. Kanina nakwento ko po na hindi po ako yung traditional politician na nanalo dahil may makinarya, may pera o may pangalan sa politika. Napakadali pong sagutin. Unang-una, dapat alam niyo po kung saan kayo nagmula. Alam mo yung values mo. Tama po kayo, darating yung panahon na para mapapatanong ka na para mas madaling makisabay kaysa sa kumontra sa agos. Pero you always go back to your core. Paano ba ako nagsimula? Kapag po may mga panahon na parang malapit ka ng sumuko or bumigay, inaalala ko lang kung paano po nagbubukas o nagsasara ng tindahan yung magulang ko. Bilang isang solong anak, nakita ko po kung gaano kahirap ang buhay. So, sabi po nila minsan, for being idealistic, parang fakery, parang niloloko mo lang yung tao. Pero kung wala po kasi magiging idealistic sa isang konseho o sa isang pamumuno, paano po tayo magkakaroon ng pagbabago? Ako, ang galing naman sumagot na itong kandidato natin ngayon. Kumbaga, pasado na sa ano. Asan na, Justin? Okay, so ngayon dadako na tayo. Sana wala na siyang tanong. We don't have much time anymore. Pero ito, dadako tayo. Meron kasi tayong segment. Ito yung tinatawag na for or against. Okay, I'll be asking mga questions dito tapos sasagot po kayo kung for or against kayo. Okay, sa mga sitwasyon. Okay, so let's begin. Gawing opisyal ang 4-day work week, are you for or against? For. Okay. Use of nuclear energy as a source of electricity, for or against? Against. Pagveto sa bill na nagdeklarang culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Against. Pagtataas ng discount sa mga senior citizen, are you for or against? For. Jeepney modernization, for or against? For.
Dismissal of former Mayor Teddy Tumang due to procurement irregularities last 2023. Are you for or against? Against. Pagpapalakas ng ugnayang militar ng Pilipinas at Estados Unidos. For or against? Okay, legalisasyon ng same-sex marriage. Are you for or against? For. Legalization of abortion. Are you for or against? For. Gawing mandatory muli ang ROTC sa kolehiyo bilang bahagi ng disiplina. Against. Pagbawal ng plastic sa palengke. Are you for or against? For. Pagbabawal ng Chinese products sa buong bansa. Are you for or against? Against. Okay. This time, Fast Talk segment naman tayo. Pipili ka din ng isa naman. Okay? Sunrise or sunset? Sunrise. Sunrise. Boracay or Siargao? Siargao. McDo or Jollibee? Jollibee. Jollibee. Basketball or volleyball? Volleyball. Maraming time o maraming pera? Maraming pera. At least honest siya. Masipag o madiskarte? Madiskarte. Pagtatayo ng eskwelahan o salary increase sa mga guro? Pagtatayo ng eskwelahan. Road widening or jeepney modernization? Jeepney modernization. Federalism or unitary presidential form of government? Unitary. Agree or disagree, election surveys conditions people's mind? Agree. Agree or disagree, anti-terrorism law needs to be amended? Agree. Short-term solutions or long-term planning? Long-term planning. Okay. Ayan na po, dyan nagtatapos ang ating Fast Talk segment. This time, Councilor JP, para sa ating huling katanungan, bakit kayo po ang dapat nating iboto? Kailangan po akong iboto ninyo, Bayan ng Mexico, dahil alam naman po natin, for the past 3 years, kailangan po natin ang mga konsehal na may boses, kayang manindigan at alam ang kanilang ipinaglalaban. Minsan po kasi nagiging matapang po tayo or pinaglalaban po natin yung mga bagay-bagay. Pero at the end of the day, mapapatanong ka, bakit nga ba ako matapang? No? Isa po ako dun sa mga konsehal na from the start, alam ko po kung bakit po ako dapat ihalal at kung para kanino po ako naninindigan. Mm-hmm. So muli, Bayan ng Mexico, numero 12 sa Mayo 12. Baka may gusto kang batiin, Councilor? Shout out po no sa mami ko. Nanonood po siya. She's having her dialysis po ngayon. I hope mom no by doing this, sabi ko nga po kanina, tumakbo po ako dahil po sa aking mga magulang. Kapag may mga panahon po na iniisip ko bakit ako tumatakbo, laging nagpa-flashback po sa akin ay yung pagbubukas at pagsasara po nila ng tindahan. So I hope I make you proud. Yes, feeling ko naman super proud ng parents. Masaya. Thank you. Okay, at dyan na po nagtatapos ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Atin pong nakapiling live sa studio si Councilor JP Gozon para pag-usapan ng kanyang plataforma sakaling siya'y palaring maluklok bilang konsehal ng Mexico, Pampanga sa darating na eleksyon. Maraming salamat pong muli sa inyong pagbisita. Okay, and at sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sana'y nakatulong ito sa pagbibigay linaw at gabay sa inyong desisyon para sa lalapit na halalan dahil ang pagboboto ay hindi lang karapatan kundi isang responsibilidad. Pilitin natin ang nararapat, kilalanin ng husto mga kandidato at bumoto ng wasto sa darating na Mayo. Sa ngalan po ni Justin Diza ng CLTV 36, ako po si Alex Zambrano. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo bukas, April 1, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.